Noon, ang atake sa puso ay inaasahan sa matatanda. Ngayon, mas bata na ang naaapektuhan. May trabaho pa, may pamilya pa. Ang tanong, bakit parang bumabata ang nagkakaroon ng sakit sa puso? Marami ang nagugulat kapag may inatake sa murang edad. Iniisip, bata pa yan. Malakas pa yan ah. Pero ang katawan ay hindi tumitingin sa edad. Tinitingnan nito kung paano ito inaalagaan. Hindi naman po edad ang pangunahing basehan ng sakit sa puso. Ang mas mahalaga, ano ba yung naipon natin sa katawan sa paglipas ng panahon? Pero lately, marami silang observation na nagagawa na hindi naman lahat na nagkakasakit sa puso ay mataas ang kolesterol. No? So meron na rin ibang factor kagaya nung insulin resistance na nabanggit ko dati. No? Napansin nila yung mga malalakas mag-carbs kasi na iba na nga yung ating diet compared nung bago pa lang ako nagdodoktor nung 1980s. That's around 40 years na. No? Napansin ko na parang nag-iba na rin ng pagkain ng tao at saka activity ng tao. Mas marami ng version ang carbohydrates ngayon. At pinasarap na napapansin mo, hindi mo napapansin na napapadami na pala yung carbs mo. Akala mo iba-iba yung kinakain mo pero actually puro siya carb. Paano nga ba po nangyayari? Pakita po natin eto po. Isang puyat. Dagdag natin yung madalas na fast food. Dagdag natin yung kulang tayo ng galaw. At idagdag din natin ang stress araw-araw. Kung isa-isa, parang walang epekto. Pero pagka pinagsama-sama na po natin, mararamdaman mo na din yung bigat. Ganito po yung tinatawag na lifestyle stacking. Hindi ka inaatake ng biglaan. Unti-unti ka po na dinadala papunta doon. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang heart disease ay nauugnay sa kombinasyon ng mataas na blood pressure, blood sugar imbalance, stress, at kawalan ng galaw. Kapag nagsimula ito ng maaga, mas maaga ring lumalabas ang komplikasyon. Kaya kapag may inatake sa murang edad, iniisip natin, biglaan. Pero sa loob, matagal na itong binubuo. Pero mapapansin mo, mas magiging, pag nag-uumpisa na yan, pag mapagodin ka na, pag nag-exert ka na ng dating nalalakad mo to, pero ngayon hindi na, early sign na yon na kailangan magpatingin ka na. Pag mo nang hintayin na sobrang barado na, 5% na lang yung natitira doon sa daloy ng dugo mo sa puso, talagang nalalapit ka, konting stress lang, konting galit lang, maaari ka ng ma-heart attack. Ang maganda sa lifestyle stacking, maaari rin itong baligtarin. Ayusin ang tulog. Huwag gawing normal ang pagpupuyat. Bawasan ang madalas na fast food at ultra-processed food. Gumalaw araw-araw. Hindi kailangang intense. I-manage ang stress. Huwag ipunin. Magpa-check sa doktor kahit bata pa. Ulitin po natin, hindi ito tungkol sa takot. Ito po ay tungkol sa oras. Mas maaga po tayong nagbibigay ng aksyon at kumikilos, mas malaki po ang naiiwasan. Hindi lumilitaw ang sakit sa puso nang walang dahilan. Ito ay resulta ng mga bagay na pinagsama-sama araw-araw. At kung ang sakit ay pwedeng maipon, ang pag-iwas ay pwede ring simulan kahit ngayon. Dahil ang kalusugan ng puso ay hindi naghihintay ng edad. Inaalagaan ito.